Okay, itong reading na to is hindi para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. This is love reading. Tapos na ba ang lahat ang sa inyo? Or tapos na ba ang sa inyo? Or is it over between you and your person? So, as I said, dito para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Okay. So, ano ba yung iniisip ng person mo sa'yo or about you? Honestly, iniisip niya talaga yung iwan ka. So, iniisip niya na talagang makipaghiwalay sa'yo officially, could be. Kasi nasa ano na nga siguro kayo ngayon eh, yung cold connection, dalawa. Kasi nga, kaya nga yung tanong natin dito is it over na ba talaga sa inyong dalawa? Kasi dito, gusto niya na talaga na tapusin to eh. Kumbaga, i-clear na or maging official na yung separation. Ang ano lang talaga dito is napapalingon pa rin talaga siya. Kumbaga, nakukonsensya ba to siya or hindi ko alam kung hindi niya ba kaya or napapalingon pa rin talaga siya sa'yo. Naiisip niya ba yung nakaraan ninyo, memories ninyo or something like that. So, or baka may hope pa tong pagsasama ninyo, maayos pa ba to? Siguro kailangan muna namin mag-usap, mga ganong mga bagay. Pero ang bigat na kasi ng mga nangyayari ngayon eh. So, yun yung iniisip niya. Pero yung nararamdaman niya talaga dito is hindi ka na kasi inosente sa mga nangyayari. Kumbaga, hindi na mahirap ng pakiusapan kasi siguro may mga nalaman ka. Let's clarify. See? He really wanted to offer you love. Again, ligawan ka, suyuin ka, para maayos kayo ulit. But the thing here is, alam niyang nasaktan ka sa mga nalaman niya, sa mga tinago niya. Third party could also be. May mga clarities kasi dito, kaya naramdaman niya na hindi ang hirap na suyuin to balik dahil sa mga nalalaman niya na. So, cheating. Meron talagang issue kayo dito sa cheating. So, parang you are being practical. Yet, it's really hard for you parang to hide your emotions. Sinasabi mo talaga to sa kanya. Kaya ngayon, nasa point na kayo ng on and off. So, bakit ba hindi siya nagwo-work? Okay. Meron kayong issue dito about marriage. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya nagwo-work. So, there is a possibility kasi that nadja-juggled yung person mo between you might be in a marriage. His marriage could be. Um, Parang nasa point kasi na nakaka-stress yung mga nangyayari. So, minsan gusto niya muna ng peace of mind, but the thing here is mahal ka niya. Kasi kaya nandyan pa rin siya.
So, sobrang nagja-juggle siya between you and might be an ex or a wife could be. Yun yung dahilan kung bakit hindi nagwo-work yung connection ninyong dalawa. So, cheating, nalaman mo siguro na nagkabalikan sila. Nalaman mo ba na may ganyan siya? Kaya ito yung parang naramdaman niya na ang hirap ka ng suyuin balik. So, honestly, ayaw niya na ng away. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya yung palagi siyang nakakarinig ng reklamo or mga ganong bagay from you. What does he wants from you is parang to understand the situation. Parang gusto na nga lang niya yung ikaw na lang talaga mismo ang lumayo. Yung mga gusto niya na lang talaga na ikaw na mismo mag-decide na mag-move on na lang ako. Aalis na lang ako. At hayaan ko na lang kayo na maging masaya. That is what he really wants from you. Nang hindi ka na nagrereklamo, hindi ka na nakipag-away. Honestly, mahirap naman kasi na talaga ayusin itong romance na to. Kumbaga, mahirap na siyang ma-improve in a way. Kasi naiipit na kayo sa mga nangyayari. May kakatotohanan na kasi dito. Hindi na to basta naririnig lang, nararamdaman lang. May clarity na dito. So, it's really hard na kasi talaga to improve this romance. Kasi ipit na sa sitwasyon yung person mo or both of you. So, what do you need? I mean, ano ba yung willing gawin ng person mo? or not willing to? Actually, yung person mo, he's just really waiting for the right time to come. Waiting for the right time na mangyayari na lang na give up na lang sa connection and aayusin niya na lang yung pamilya niya. Nag-aantay lang talaga siya dito sa mga anong pwedeng mangyari. So, wala siyang willing to do or willing not to do. He's just really waiting for the time na might be mag-decide ka. Yung communication kasi ninyo dito, parang puro na lang kasi to unsureness Parang hindi na siya sure na mangyayari pa ba yun or gagawin pa ba natin yung mga plano. Parang hindi na even siya sure kung sino yung pipiliin niya dito. So, yung communication ninyo is more on like this as well. Magulo. Honestly, yung nasa isipan niya, pasensya na kung may maingay Kung yung other person na nasa isipan niya kasi dito, yung binalikan niya, yung ex niya, siguro nagkabalikan talaga to sila at inayos at nalaman mo to, may clarity sa'yo or sinabi niya ba mismo sa'yo. So, ito yung nasa isipan niya ngayon, other person na nasa isipan niya is yung asawa niya or yung binalikan niya. So, magmo-move on ka na ba? I mean, magiging masaya ka ba kung sakaling babalik siya or ayusin niya tong sa inyong dalawa? Hindi din. Sabihin natin na kung sakaling itatry ninyong ayusin to at magiging okay kayong dalawa, mapupuno lang kayo ng pag-overthink dito.
mapupuno lang 'to ng sadness, isa sa inyo or ikaw mismo, hindi ka makakatulog sa gabi thinking about kung nagkikita pa ba sila, anong ginagawa nila. Parang hindi din siya magiging masaya yung relasyon. Puno pa rin siya ng pag-overthink. At lalong magiging cold na lang yung connection talaga dito eh. Magiging imbalance yung relationship dahil sa kakaisip na kung ginagawa ka lang ba niyang tanga or what sa katotohanan. So much better na lang talaga sa ganito is make it over na lang. Have some changes in your life. Move on. Kasi lalo na when we're talking about marriage, ito yung naging dahilan kung bakit hindi nagwo-work yung relationship ninyo. So may reason kung bakit kailangan nyo na talagang i-let go itong pagsasamang ito or relasyon na to. It's not worth it. Hindi mo deserve na mapasok sa ganitong klaseng relationship. Deserve mo yung someone na ipa-prioritize ka. Someone that mamahalin ka and even to marry you one day in the future. So, feeling ko kasi din matutuldukan na din yung relasyon ninyo nito eh. They were going to have lot of changes na din talaga. Kumbaga, maka-cut off din yung cycle ninyo dito for this person, both of you to have some changes in life separately. Dahil na din kasi sa clarity eh. One day, matatanggap nyo na lang din naman to sa isa't isa one day in the future. Matatanggap nyo na lang din to na ito na talaga, hindi na tayo, okay na ako, maghiwalay tayo, move on na, mga ganong mga bagay. See? Mag-heal ka din nito. Baka nga one day in the future, magiging, kumbaga, paano ba? May closure ba in a way? Magiging in good terms kayo. Kahit separated kayo, kumbaga, okay na nang hiwalay kami. Wala nang sakit sa damdamin. I don't hate him anymore. I don't hate her anymore. Wala nang away, gulo. Okay na. Parang ganyan. So, I think dahil may mga transformation na din na mangyayari dito in the future, individually, learning some lessons or something like that. But I will tell you that it's not easy. Hindi talaga din siya madali kasi feeling ko yung person mo, he was still going to try to communicate with you even if mangyayari man yun, nababalik siya sa ex mo. Might be dahil sa um, yung relationship ninyo is something special. Para sa kanya, kasalanan niya to, kailangan niyang ayusin to in a way na kung maghiwalay man kayo in good terms, hindi yung galit ka sa kanya at may kumbaga isusumpo mo siya or something thinking about revenge or whatsoever. So he was still going to try talaga na to communicate with you, to explain to you. And kaya hindi madali sa'yo. Hindi madali sa'yo yung totally na pag-move on. Dahil every time sa presence niya, masasaktan ka pa din. Kahit nag-uusap kayo, kahit wala na kayong dalawa. Pero time will come, mag-heal din at mag-heal din kayo sa isa't isa. So that is my reading for you. So sa mga zodiac sign, asking for zodiac sign, but it doesn't have to be, okay? So, pasensya na kung may maingay, maga na kasi. So, Pisces, Capricorn is here, Libra, Leo, Virgo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you.